Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 16, 2026 at tayo po ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 56 verses 1 and verses 6 to 7. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadaling ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at salamat sa Diyos at kahit papano ay umaaraw na at tumila na ang sunod-sunod na pag-ulan dulot ng mga bagyo at mga habagat na ating naranasan. Tawa, bagamat sa kabila ng pagsikat ng araw, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang lubog sa baha, ang nananatili sa kanilang iba nasa evacuation, pero nawa ngayong linggong ito, kahit na ganito ang sitwasyon, ay huwag nating kaligtaan na ngayon ay linggo, nawa kahit paano makapagsimba kung hindi man lubog ang inyong mga simbahan o inyong mga lugar, kung sakali na may kuryente, sana po kahit sa online ay makapagsimba pa rin kayo. At dalangin namin ang patuloy na paghupa at nawa yung inyo pong muling pagbangon o pag-recover sa mga material na nawala, natikit ang inyong mga tahanan. Kasama po ninyo kami sa pagdarasal para sa inyong muling pagbangon. At sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay isang mensahe na ipinaparating sa atin sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Una ay tayo po ay yung panawagan na mamuhay tayo ayon sa katarungan, maging matuwid ating mga gagawin. Magandang paalala ito nawa makarating sa mga higit na kinauukulan na ang mga nangyayaring trahedya o sakuna na sa ating kalikasan ay bunga ng ating pagiging mga baluktot at mga pansariling intensyon. Kaya sa nakita natin muli, para bang minsan tuwing may bagyo na lang at taon-taon ay talagang palubog tayo ng palubog, yan ay dahil sa hindi natin pagpapairal ng katarungan na siyang gusto naman ng Diyos na ating isabuhay. So, huwag tayong makampante na okay tayo, maayos ang bahay ninyo, makakakain kayo, samantalang iba talagang titiis sa mga evacuation, titiis makipagsiksikan, at yung matulog na hindi komportable dahil nasa sahig, at yung kanilang mga anak ay talagang basa. Pero sana po, ito yung panawagan sa atin na mamuhay tayo ayon sa katarungan. Lahat, kasi ang baha, wala naman din pinipiling partido. Ang pagbumaha, pagbumagyo, hindi naman yan titingnan na ang lugar na ito ay bumoto sa inyo o hindi. Di ba? Parang hindi tayo pwedeng mabuhay ng attitude na pagiging exclusive lang natin, na tayo lang dapat ang maligtas, tayo lang dapat ang maginhawa,
tayo lang dapat yung maayos ang pamumuhay. Hindi ganun ang Diyos eh. Kaya nga wini-welcome din, no? Sabi nga kahit ang mga dayuhan, wini-welcome ng Diyos. So, lahat ay tingnan natin, no? Wala tayong pipiliin na lugar na dapat na ayusin lang. At yung isang lugar ay hayaan na natin na substandard, no? Yung mga ghost project na tinatawag. So, kasi isang araw na talagang babalikan tayo at mas marami ang magdurusa kapag ipinagpatuloy natin ang mga baluktot na pamumuhay. So, muli, no, panawagan sa atin, sikapin natin na tayo ay mamuhay ayon sa katarungan at maging matuwid ang ating pong mga pasya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Show yourself